Kaya yan mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo na yung mga pagmumuni-muni natin, yung hirap, yung pagod at gastos natin dito. At least ayan na yung nakikita ko na yung mga resulta ng mga ginagawa natin dito. Magandang araw mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Ito, nandito naman tayo sa farm. Ito, wala na naman tayong magawa rito dahil nga sa sobrang ulan, di ba? Lagi ko nababanggit na laging ulan ng ulan. Basa na naman ang ating mga kapaligiran dito. Parang basang-basa eh. Nakita nyo mga kapanyero, yun o. Nandoon lang yung sasakyan natin, hindi ako makapasok. Ang gagawin natin ngayon mga kapanyero, dapat magtatanim tayo ng mga, yun sa area na yun, yung sa nasabi ko sa inyo na papalitan nating mga halaman na nakapaghukay na tayo ng mga nakaraang linggo. Dala ko na mga kapanyero ito, share ko nga pala sa inyo na ang project natin ngayon, ah, magtatanim na tayo, may dala na tayong mga pangsuporta na halaman na galing sa Edmonton, yung mga na napaugat natin doon, di ba? Pero ang nung naglakad-lakad ako kanina, may tubig yung mga hinukay natin. Kaya ang hirap din, hindi rin tayo makakapag tanim. Kaya ito, share ko na lang rin sa inyo yung, di ba dito mga kapanyero, nung mga nakaraang content natin, yung mga nakaraang video natin, nakapaghukay na tayo. Ayan no, sa gilid. Pero kung makikita nyo mga kapanyero, ayan no, may tubig yung hinukay natin. Yan pa, ito, malinaw-linaw rito. Yan no, bagsakan natin ng, oh, may tubig. Kaya nga ngayon mga kapanyero, nag-iisip ako kung ano yung magiging project natin. Sayang lang naman yung pagpunta natin dito kung wala tayong magagawa, di ba? Ito, sunod-sunod na yan eh, 10 yan eh. Yan no, makikita nyo yung pa. Ba? Dahil nga itong mga halaman na ganito, parang kumbaga hindi tugma sa landscape na iniisip natin eh. Kaya kailangan nating palitan, kailangan natin lagyan ng mga bagong halaman itong area na to. Ay nako. Delay ang ating project, di ba? I-try kong ipasok yung sasakyan natin eh. Lumulubog ako eh. Sayang lang yung ano natin pagka lumubog. Yan oh. Kung makikita nyo mga kapanyero, yan, dala na natin. Meron tayong dalang halaman. Tapos may mga lupa na tayong dala na binili natin kagabi. Bumili na nga ako. Kumuha na ako ng 10 supot ulit. Ibababa na lang natin itong mga halaman natin. Tapos ilalagay na lang natin dito sa pinakasulok. Kasi wala eh. Malulunod lang itong mga dala natin ng halaman na to. Masasayang lang kapag itinanim natin. Yan o. So ilagay na lang natin dito sa loob. Yan. Diyan muna sila. Para sa 1 linggo maaaring makapagtanim na tayo. Tapos itong mga bababa na lang natin yan. Para, kasi sayang. Kung makikita nyo yan ibang kulay na siya. Nagkakaroon na siya ng mga sanga-sanga. Pwede na yan eh. Pagka ganyan para mas mabilis ang pagtubo nito pagka nakadiretso na sa lupa. Pagka ganito, basta't nagsanga na siya ng 2, 3, pwede na yan. Nung ito inilipat ko sa mga individual na paso niya, halos 1 buwan na ang nakakaraan. Kaya maganda na yung ikot ng ng ugat niya sa ilalim. Ano? Kumbaga merong dalawahan, may isahan. Paglalagay na lang natin yan dahil nga di ba ang sinasabi ko naman na kung sino ang unang tumubo, kung sino unang lumaki, yun na, di ba? Ganun na lang ang gagawin natin. Mas maganda kung lahat sila makasurvive, lahat sila hindi maging bansot or magsitubo ng sabay-sabay, mas magandang tignan pagka ganun, di ba? Pero kahit na anong gawin natin, kung hindi naman sila makakasurvive, wala rin naman tayong magagawa. Di ba? Kaya yan dito. Ito muna sila sa loob. At least safe sila rito sa loob mga kapanyero, yan
Itong entrance natin na to mga kapanyero. Noon ginawa ko na to, ayan oh. Pero binaklas ko ulit. Dahil nga meron tayong gagawin sana, pero hindi rin siya natuloy. Dahil nga wala tayong oras, wala tayong sunod-sunod ang ano natin eh. Sunod-sunod ang pag-overtime din natin noon. Kaya tara mga kapanyero, maglakad-lakad muna tayo. I-share ko muna sa inyo kung ano yung mga magaganda ba nating gawin ngayong araw na to. Kasi kumbaga nasira na naman yung schedule natin sa pagpunta rito dahil nga sa sitwasyon dito ng mga tubig, di natin maiiwasan, di ba? Syempre, ang hinihiling na lang natin sa mga susunod na panahon, sana pati September sana uminit pa. Ganun eh, ganun sana. Ganda, ganda pa naman sana ng panahon ngayon, no? Kung makikita nyo. Ganda, ganda sana ng timing natin ngayon, mga kapanyero. Hindi ganun kainitan ngayon, tapos ang lakas pa ng hangin dito. Kaya ang sarap na magtanim-tanim. Pero yun nga, hindi tayo makapagtanim dahil may tubig. Tapos, ang isa pang ano, ito, yung natapos natin no, isang araw. Ayan no, makikita nyo, hindi ko rin nadala yung mga kahoy, hindi ko rin nagawa. Yung mga ilalagay natin dito. Ayan no. Kaya ganun nga mga kapanyero, hindi nasabi ko rin naman na hindi rin naman basta-basta na magkaroon ka ng farm, di ba? Talagang napakahirap din ng sitwasyon dito. Siyempre, anong date na ngayon mga kapanyero? Pero wala pa rin tayo halos nagagawa. Ang ini-expect ko kasi marami tayong matatapos ng mga project ngayong taon na to. Na sunod-sunod yung mga nasa isip ko, ganito mga gagawin natin. Pero hindi natin magawa-gawa dahil sa mga nangyayari dito ng mga pag-ulan, di ba? Hindi ko ini-expect na ganito ang kakalabasan ng buwan ng June, July dito sa Alberta. Talaga sunod-sunod ang pag-ulan niya. Makikita nyo naman, napakalakas ng hangin pero napakaganda sana ng sikat ng araw dito. Yan, no? At kung makikita nyo rin naman sa mga sunod-sunod na pag-ulan dito, kung makikita nyo yung kapaligiran natin, napakataas na naman ng damo. Kumbaga, kailangan nung nakaraan taon, 3 beses akong nakapag-mower sa buong summer, sa buong season ng 2025. Pero ngayon, sa sitwasyon ngayon, parang mag-aapat akong mower dito. Kumbaga sa mga susunod na linggo, kailangan na natin i-mower to kasi hindi natin pwedeng pabayaan na maging mataas to. Pag ito mga kapanyero kasi, napabayaan natin na nagtubuan ulit yung mga pagkain ng kabayo, pagkain ng baka, pagkain ng kambing na tumutubo rito at nagsitigas na yung mga damo na yon, napakahirap na makapasok ang mower. Na tulad ng mga area na yan, no? Yung mga hindi nalilinisan, ganyan ang mangyayari. Pagka hindi nakapasok ang mower dito, mas lalo tayong mahihirapan na mapaganda to. Na hindi natin ma-maintain yung talagang linis nito. Kaya nga sa mga susunod na linggo, kailangan makapag-mower din tayo. Kagandahan naman dito mga kapanyero, pagka malakas ang hangin, walang lamok. Yun naman ang kagandahan. Kaya ngayon mga kapanyero, balik tayo rito sa sasakyan natin. Ibaba na natin yung mga lupa na yan para mailagay na natin sa mga pwesto nila. Para sa mga susunod na linggo, makapagtanim na tayo. Sa bawat isang hukay natin, isang bag ang mauubos natin o higit pa, depende sa lalim ng hukay natin. May mga hukay kasi tayo na malalim, may mga hukay na mababaw, so depende yun. So ipe-prepare na natin yung mga lupa na to na binili natin. Bawat punta natin dito, meron man lang tayo na konti na magawa, di ba? Kasi sayang din yung gasolina natin, sayang yung oras natin, na talaga namang yung Sabado at Linggo na day off ko, talagang nakalaan yung mga oras na yun para sa pagpapaganda,
sa pagdevelop ng ating farm, di ba? Kasi mga kapanyero, parang ano parang i-share ko na lang rin sa inyo kasi may mga may mga nagme-message, may mga tumatawag na pwede raw ba na yung bang day tour lang sila rito. Kumbaga kasi 'di ba na ano ko naman na ang dumi-dumi pa, hindi pa naman talaga ito ready na magkaroon ng malakihang event dito, hindi pa ito talaga ready. So ang mga gusto nila kapag halimbawa para may nagsabi na sa akin ito si Papa Monsi TV na ayan, shoutout niya pala sa inyo Papa Monsi TV, na naalala ko yung mga unang-unang mga comment mo sa akin na darating yung time na parang magiging parang puntahan ito ng mga Pilipino. Kasi ang dami na sa akin nagme-message na kumbaga pagka dumaan sila, kasi pagka summer talaga ang mga ginagawa lang naman talaga ng mga Pilipino natin, mga kababayan natin dito, yung mga paglo-long drive. Minsan kasi meron ditong national highway na tinatawag na Yellowhead, na yun ang talaga ang ruta nila na daanan. Tapos kapag nagme-message ba na kapag raw ba dadaan sila doon, magda-drop by sila dito. Parang ganun yung nakikita ko na mangyayari dito Parang drop by lang ang mga kababayan natin dito. Siyempre natutuwa ako, di ba? Kasi kumbaga nakikilala yun na yung farm natin, na yung mga unang hirap natin dito na nagsisimula tayo rito, parang imposible na kahit ako man hindi ko akalain na mapapaganda ko ng ganito to. Pagka nga ako nag-iisip, pagka nagmumuni-muni ako rito, naglalakad-lakad ako rito, parang sabi ko, nagawa ko ba to na sa loob ng halos 4 na taon, halos 5 taon na pag ganun lang, parang hindi ko namalayan, para bang naglaro-laro lang ako rito sa lugar na to, pero na-i-develop ko to ng ganito at i-develop pa rin tuloy-tuloy, di ba? Kumbaga, tsaka yun yung isang kagandahan din, di ba? Nabanggit ko rin naman to na parang parang napakaganda rin nung blessing sa amin sa mga overtime namin, na konti-konting oras na pag-i-stay ko sa warehouse ng overtime. Kumbaga, nagkaroon ako ng pondo na para makabili ng mga materyales dito, nakabili ng mga tulad nito, di ba? Mga binibili natin na rin to, expenses din to ng farm, tapos yung mga kahoy, yung mga ganyan, gasolina, itong sasakyan, di ba? Tapos yung maintenance din ng sasakyan natin. Kumbaga, ang ganda rin ng pagkakakuha natin ng farm na to, di ba? So, pagka nga nagmumuni-muni ako, tinitingnan ko, kumbaga talagang ibang-iba na. Tapos nung isang gabi, nakita ko yung mga unang-unang video ko rito share ko na lang rin naman sa inyo na yung unang-una talaga, yung unang-unang video na nakita ko kung gaano ka plain, o kumbaga walang-wala talaga ito. Binalikan ko yung video na yon na tinitignan ko, kino-compare ko yung itsura nito nung 2019 na pagkakakuha namin at sa ngayon 2026, na ang dami talaga na nakita kong pagbabago, di ba? Na hindi ko naman ine-expect, hindi ko akalain na magagawa itong ganon, na magiging ganon ang itsura nito sa panahon ngayon, di ba? E di lalo pa kung magtutuloy-tuloy nga, talagang itinutuloy-tuloy ko, nagpupursige ako na maituloy-tuloy ang mga pagde-develop natin dito sa lugar na to, di ba? Kaya nga, kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe, pakipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel. Ganun din mga kapanyero, makita nyo, masubaybayan nyo, mabalikan nyo yung mga una nating video noon, na maikukumpara nyo rin kung ano ba yung itsura noon at itsura ngayon, di ba? Sa mga dinedevelop natin sa Deladinco Farm na to, di ba? At sana sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na taon, yun nga, yung talagang maging puntahan ito na talagang drop by lang, ayun, na
makilala rin ito ng mga kababayan natin dito sa Edmonton, Alberta. O hindi lang naman sa Edmonton, di ba? Sa buong Alberta, dahil nga pagka naglo-long drive talaga sila rito, pwede silang mag-drop by dito. Yan, mag-picnic sandali or mag-lunch, sabay punta na uli sila sa mga pupuntahan nila, or kung pwede rin naman na mag-stay sila ng overnight dito, pwede rin naman, di ba? Mga ganun naman ang pwedeng gawin dito, di ba? Kaya yan mga kapanyer, na-share ko lang sa inyo na yung mga pagmumuni-muni natin, yung hirap, yung pagod at gastos natin dito, at least ayan na yung nakikita ko na yung mga resulta ng mga ginagawa natin dito. Kaya yan, mga kapanyer, na-share ko lang sa inyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.